So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Kapihan branch para sa update natin. At meron na ritong Rusi Adventure X 150i at meron tayo dito sa likod natin na Rusi RFI 175. So pagkumparahin natin ano nga ba ang meron dito at kung bakit nga ba pinagkukumpara tong dalawang to, na rin natin kung magkano nga ba ang bawat isa para sa kanilang price at down payment and then yung monthly nila. So umpisa na natin yung comparison video para dito sa dalawang to at kung ano nga bang meron dito sa isang to at kung anong meron dito sa isang to. Ayos na ayos siya. Flip her over, hit it from the back, cause she likes that. I'm writing lyrics like her poetry, she writes back the things she's never done before, she's down to try that. She got a price tag, only I could buy that. She always a day one, she got the tats done. We gon' build this all together till the world's gone. Bank account overdrawn, not a gold digger, nah. She here for all my flaws, we gon' make it to the top. She live in my section, I show she's reppin'. One look at her and you know I ain't second guess. So yun na nga, no, umpisahan natin yung presyo ng Rusi Adventure X 150i. Ito ay nagkakahalaga ng 110,000 pag kinash nyo siya. So syempre, negotiable pa rin naman yan kung gusto nyo i-cash to. So sabot-sabot lang. Basta kay Rusi, sabot-sabot lang. Para naman sa kanyang down payment na 10,000, all goods na rin para sa ADB style, 'di ba? Monthly niya ay 4,495 at may rebate yan na 300 at mayroon siyang kapag updated kayo sa rebate, syempre makukuha nyo yung rebate and then yung kanilang monthly ay makukuha nyo lang ng 4,195. Sulit na, di ba? Ayos! At para naman dito sa may Rusi RFI 175 ay nagkakahalaga ng 97,000 para sa kanyang cash. Syempre, sabot-sabot lang kay Rusi, pwede nyo pa yan tawaran. At syempre sa kanyang down payment na 7,000, all goods na rin, di ba? Medyo mas mababa lang ng konti dito kay ADB X150i. Pero ang kanyang monthly ay 4,120 at para naman sa rebate na 300 din, syempre makukuha nyo siya ng 3,820 kapag updated kayo sa kanilang monthly. Alright, okay? So, ayun yung pagkakaiba nila sa presyo at sa down payment and then monthly nila. Ay siya. So ayun na nga, umpisahan natin yung pagkakaiba at yung pagkakatulad nila. Itong dalawang nasa harap natin, ito yung bagong-bago ADV X150i at yung RFI 175i. So umpisahan na natin. Siyempre umpisahan natin dito sa kanyang windshield. So si ADX 150i, meron siyang adjustable windshield. Ayan, napakaganda ng kanyang function dito. Ayan, so nahatak lang yan and then pwede nyo i-adjust. Ito na yung pinakamataas na position, no, ng kanyang windshield or windscreen. Ayan, so may ibababa pa yan kung medyo gusto nyo ng mas aggressive yung looks pa. Pero syempre, si RFI 175, meron din naman siyang windshield pero yan na yung pinakamababa niya at hindi siya adjustable, diba? Yung signal light nandito sa taas, flexible naman yan, LED. At meron tayong headlight na dalawa na projected lamp pero malaki siya. And then nandito naman sa taas yung kanyang park light. And then yung high and low, kung nagtatanong kayo ano yung high and low niya, nandito na rin yan sa projected lamp niya. Okay, so yun na yung nag-a-adjust para sa kanya. Kay RFI 175 naman, nandito yung kanyang signal light sa baba, LED rin yan. Meron tayong 4 na projected lamp dito. Siyempre meron din siyang kilay na LED rin. Halos parehas sila eh. No? Maraming nagsasabi na magkamuka si ADX at si RFI. Pero para silang pogi para sa akin. Ayan, parehong aggressive, parehong maganda yung tsura. Talagang mapapansin natin napaka maxi scooter ng dalawang to. Para silang naka-telescopic fork. Okay, naka-telescopic fork. Meron din siyang reflector, side by side. Bulky yung ating front fender, hindi rin siya ganong kalakihan. Pareho silang naka-combi brake. Okay? And meron tayo rito single disc brake. Naka triple pot caliper tayo rito. Same lang din kay RFI. Pero wavy design yung kanyang disc brake para kay RFI. And then, mas malaki ang size ng gulong nitong ADX.
ADBX, okay? So, ang size dito ay 110, 80 by 14, tubeless na rin siya. And then, Cordial yung kanyang brand. Tapos, yung kanyang mugs na napakaganda ng itsura. So, sabi nila, yung ganitong mugs is mahal to pag binili mo sa aftermarket. Ito naman kay RFI, ang kanyang size ay 110, 70 by 13. So, Team Sun yung kanyang brand. Alright. So, pareho silang merong comfort or extension ng paa. Pwede tayong mag-position ng cruiser position. Meron tayong standard position. Siyempre, same lang din nung kay RFI. Mas malawak nga lang ng bahagya yung kay RFI. Kasi pwede mong itaas pa eh. Hanggang dito oh. 'Di ba? At yung kanilang gas tank, nasa gitna pa rin naman. Halos mas malaki ang gas tank nito dahil 11 liters yung kanyang fuel tank capacity. Samantalang ito is 9.5 liters lang. Okay? Kay ADBX ay wala siyang side stand kill switch. Samantalang si RFI ay meron. Para naman sa kanyang handlebar, ito hindi siya naked pero maangas din datingan niya. Switches niya halos parehas lang din naman. Ay meron din tong fully digital or hindi, combination ng digital and analog yung kay RFI. Samantalang kay ADVX ay para siyang naka TFT display. Meron tayong select and set. And then dito naman sa side yung kanyang USB charging port. Siyempre si RFI naman meron tayong charging port pero dun sa may side pocket. Ayan siya oh. Andito siya. Pero si RFI ay naka-keyless pero meron siyang bagong update para dito. Yung keyless na disuse pa. Okay? So dito na rin binubuksan yung fuel and seat. Ayan. Same din naman kay ADX is nakadisusi. Dito rin binubuksan yung kanyang fuel. Ayan. So ang lalim oh. So hindi kayo magwo-worry kung papasukan nga ba siya ng tubig kapag umuulan, 'di ba? Hindi siya papasukan. Sobrang lalim niyan. Ayan ah. Ito yung aking kamay. Ayan, hanggang dito po siya. Hanggang dyan sa may daliri natin. Ganyan siya kalalim. Tapos pababa siya. Kaya hindi siya basta-basta mapapasukan. Yan. Hindi ko sure kung napakita ko sa inyo last time to. Pero ang ganda talaga dito. May mga carbon fiber finish siya. So, sa switches, pares lang naman silang merong kill switch. Itong kay ADV, meron siyang on and off ng kanyang headlight. Okay? Pero kay RFI kasi, naka-automatic on na siya. So, yun kasi yung pinaka-standard ni LTO. Meron din siyang flasher, same lang din kay RFI, high and low, signal light, kanyang hazard, same lang din sila na meron. So, yung itsura ng susi, ito. Simple lang yung kay ADVX, yung susi niya, pero kay RFI kasi, maganda yung forma ng bagong susi no kay RFI. Ayan. Pero ito yung dati pang version. Meron silang bago na parang kutsilyo yung datingan niya. Parang ganun, yung tsura. Sa upuan, pansin natin yung upuan, maporma din, pero parang mas trip ko yung upuan ni RFI ilagay dito. 'Di ba? Malay natin, 'di ba? Magkaroon. Kasi ito, pag kinapa mo siya, madulas. Di ko lang sure kung pag nabasa siya madulas. Ito kasing kay RFI. Ito ay talagang, ayan yung datingan niya. Oh. Tapos waterproof pa yan. Tapos maganda yung ito ano to eh. Wrap. Tapos ito naman para siyang two-tone eh, 'di ba? Ganyan yung tsura niya. Taka mas maporma. Meron din siya rito ng stopper na mas bulky, 'di ba? Tapos mas maporma siya para sa akin lang naman. Okay? Tapos parang ito mas bagay siya kay RFI. 'Yun lang naman yung ano natin. Sa grab bar, meron din siyang grab bar, malupit. Maganda rin, solid din. Meron din si RFI. Pero kadalasan kasi, lalo na kapag mga adventure bike, nilalagyan nila ng top box kasi yun talaga yung purpose nun. May side ano dito, yung saddle bag, may mga ganun din silang nilalagay, tapos yung pinaka top box. Ayan. So, sa taillight, ayan, pareho silang maganda eh. Ayan, maganda rin yung forma na to, unique style din siya, tapos yung kanya signal light, flexible. Okay? Hindi katulad nung kay RFI, isang assembly. Nandito yung kanyang signal light. Maliit siya pero
napaka-visible niya sa gabi. Kasi LED siya, tapos yung pulang-pula yan. Kasi ito yung gamit natin. Maliit lang talaga yung itsura niya, pero kitang-kita naman siya. Ito kasing kay ADV, talagang napaka-bulky. Kahit yung park light niya rito, maporma. Sa panggilid, itong kay ADV is wala siyang kickstart pero bulky siyang tingnan. Tapos ito yung ilalim niya. May takip din siya, may tire hugger din tayo rito. Naka dual shock, naka dual sport yung kanyang tires. Tapos ang size dito ay 130/70 by 13. So 13 inches din yung kanyang size dito sa likod. Ito naman yung kay RFI, meron tayong kickstart dito. Tapos bulky rin naman yung ating panggilid. Dual shock din tayo rito. At yung size din dito, same nung kay ADVX. Ayan, 130/70 by 13. Tubeless na rin yan. Meron tayong tire hugger. Pero wala tayong harang dito para sa mga talsik ng putik. Diba? So, napansin din natin yung kay RFI na signature type ng emblem. Ayan, naka-emblem siya para sa kanyang pangalan. Compare dito kay ADV or Adventure X na naka-decals, no? Hindi to matatanggal kasi nga kasama siya dun sa coating ng pintura. Kaya kahit tanggalin mo yan, yung coating niya is maapektuhan din, di ba? Yun lang yung downside niya kapag tinanggal mo yung sticker niya. So, hindi mo na talaga siya matatanggal. Yan. So, pero mas maganda kung naka-emblem din. Naka 3D emblem siya, tapos ADV X150i nakalagay. Wala lang, suggestion ko lang, di ba? So, syempre, si RFI is naka-air-cooled. Meron tayo rito ang swing arm, single disc brake, single pad caliper tayo rito. Maporma din naman yung kanyang tambucho. Meron din tayong cover. At yung itsura nga pala ng ating foot pegs. Ayan. Dito naman sa likod, same lang din naman silang naka-single disc brake, naka-single pad caliper. Halos parehas din ng position yung kay RFI. 'Di ba? Ganyan yung itsura niya. Pero mas maganda, mas napansin ko lang na mas okay kung nasa taas to, nandito. Para kapag may putek, hindi siya rekta dito na mapupunta sa loob. Kasi yun yung napapansin natin kay RFI kapag ginagalaw natin siya tapos merong buhangin or putek, pumapasok doon sa caliper. So, yun lang yung pinaka-downside niya para sa akin. Pero maporma yung ating tambucho. Meron tayong maporma, maangas, bulky na cover para sa kanyang muffler. Ayan. Porma, no? Angas din. Siyempre, ito ay naka-liquid cooled na. Alright. Tapos, maganda, maporma at malapad yung ating foot pegs para dito. Yun lang naman. Compartment. Napakalaki ng compartment na ito. So, trinay nga pala natin dito yung ating helmet. Kasya siya. Pakita natin. Ito yung helmet. Ayan yung helmet natin. And then, pack. Yan. Kasyang kasya, boy. Itsura ng ating helmet. So, pwede kayo magbaon ng helmet. Tapos, lagay nyo muna rito kung wala kayo masyadong ilalagay ng mga gamit. Nga pala, dagdag ko lang. Meron nga pala tayo dito ang side pocket. Pero ang napansin ko dito kay RFI, sobrang sikip niya. Ni hindi magkasya yung kamay ko. Maliit na yung kamay ko, pero hindi pa rin magkasya. Kaya kapag meron kang gamit doon sa loob, na may nahulog kang barya, hindi mo agad-agad makukuha. Ayan, di talaga siya kasya. Tapos malalim din siya, kaya medyo hassle. Sana dito yung binubuksan. Katulad nung kay ADVX. Ayan, ito malalim talaga. Tapos napakaluwag din. Ay, ayan yung itsura niya. Kita nyo ba? Ayan, yan yung itsura niya. So, medyo ano lang din, hassle lang din. Kung mag-charge ka, tapos nandito yung USB, and then ilalagay mo yung cellphone mo dito sa loob, medyo hindi yata siya masasara. Diba? Nakabukas lang siya kung nag-charge ka. Yun lang naman yung napansin natin dito. So, yun na nga. Alamin natin kung ano nga bang mas sulit sa inyo dito sa dalawang motorcycle na to. Ay, siya. I flip her over
hit it from the back, cause she likes that. I'm writing lyrics like her poetry, she writes back the things she's never done before, she's down to try that. She got a price tag, only I could buy that. She always a day one, she got the tats done. We gon' build this. Okay, upuan pa rin natin itong ADV X150 ng Rusi. Okay, 5 to ang aking height. Ano nga bang itsura natin dito? Ayan, paras nating upuan si RFI tsaka si ADV X150i. So naka-boots tayo, sobrang tingkad tayo rito. Pero pag naitayo na kasi natin, okay na siya, gumagaan siya. So mas mabigat nga pala to kay RFI. Ito ay nasa 145 kung di ako nagkakamali, or 142. Kasi si RFI is 134. So mas mabigat siya ng halos 10 kilos, no? So pero yung shock niya, grabe oh. Tapos yung kanyang brakes sa likod, napaka-responsive. Ayan oh, ang lakas. Oh, ang lakas. Lalo sa front. Sa front medyo may delay pa eh. Kasi syempre ano to, front to, hindi ka basta-basta ibubuhal nito, no? Pero itsura natin kapag nagra-rides, ganyan ang itsura. Ayan, kita nyo ba yan? Okay. So ang forma, ang bulky niyang tingnan, bagay na bagay sa akin, boy. Ikaw na ba ang aking susunod na motor? Pero para maitayo natin siya, kailangan natin sa pinakadulo. Pero sobrang tingkayad talaga tayo rito. Ayan o, sobrang tingkayad. Tanggalin natin yung side stand. Ayan, sobrang tingkayad o. Diba? Kaya kapag nasa traffic, kailangan ko pang bumaba ng konti yung aking puwet dito. Para sa 5.2 kasi may mga 5.2 na kagaya ko na gusto rin bumili ng ganito, nagbabalak, diba? Abot naman natin, kaya natin siyang i-handle, i-maneuver, okay din. Gumagaan na siya kapag naitayo na natin. Pero kapag tinutulak natin to, mabigat to. So turning radius niya sobrang lawak din. Legroom natin dito kapag nakatayo tayo or binabalance natin siya, ganito ang itsura natin. Pero kapag nasa rides na tayo, malawak na siya. Ayan o, kita nyo yung lawak natin dito. Tapos yung OBR, maluwag. Okay, luwag niya, di ba? So sakyan naman natin si RFI 175. Okay, para kay RFI naman, abot natin to, ito yung motor ko eh. Okay, so 5 to ang aking height. Ayan, kaya din naman tayo rito, pero hindi tayo masyadong hirap. Ganyan tayo, nasa dulo din tayo ng upuan, pero mas ramdam natin na sobrang taas talaga ni ADV X150i. Kasi yung front niya is pataas, tapos yung back niya is talagang naka chill ride lang yung position natin dito dun sa ADVX. So same lang din naman kay RFI, no? Pag naka rides tayo, yan ang itsura natin. Tapos yung position sobrang lawak, mas malawak to doon kay ADVX. Ayan, so maluwag din yung ating OBR, and then yung ating turning radius sobrang lawak din niya. Ayan, sa shock, ayan o, maganda rin o, yung preno niya. Tapos yung preno din ng sa likod, syempre pag bago ganito talaga. Pero yun nga, no? So ganyan ang itsura natin para sa RFI 175. So sa mga nagbabalak nito na 5 to din ang aking ang height na katulad ko, no? So di naman tayo mahihirapan dito. Parang feeling ko nga mas mabigat pa to compared dun kay ADX eh. Pero sabi nila mas mabigat yun based dun sa specs. Ito kasi 134 kilograms, yun kasi is 145 or 142. Hindi ako nagkakamali, lalagay ko na lang yung specs nya. So yun lang naman, okay? Para dun sa dalawang to, alin nga ba ang mas trip nyo sa height? Okay, alin mas abot nyo? Okay? So sana nakatulong tong video na to, at kung sino nga ba ang mas sulit sa kanilang dalawa, comment nyo ngayon sa baba para at least mapag-usapan natin at ma-share natin sa mga viewers natin at yung mga gustong bumili ng ADV X150i at ng Rusi RFI 175. So comment nyo yan sa baba para at least ma-share natin yung mga experience natin, lalo na yung mga nakagamit na ng Rusi motorcycle. So ayun, kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. The things she's never done before, she's down to try that. She got a price